أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Sunday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Nasim Malako. Bilang pangbungad ng ating muhadara ay nais ko pong simulan sa pagbabasa ng Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Subhanallah, tunay na ang Quran ay liwanag sa ating puso. Muli, aking pong ipinapakilala ngayong gabi ang ating butihing Sheikh na si Sheikh Nasim Malako, na siya ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. طيب بسم الله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una sa lahat ay atin munang purihin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Kanya tayo humihingi ng tulong at humihingi ng kapatawaran. Tayo ay nagpapakupkop sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa ating kasamaan ng ating sarili at kasamaan ng ating mga gawa. At kung sino man ang ginabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang niligaw ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang may kakayahan na may makapaggagabay sa Kanya maliban na lamang si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ako ay sumasaksi na walang karapat-dapat na sambahin maliban na lamang si Allah Subhanahu wa Ta'ala na nag-iisa na walang katambal. Alhamdulillah, dito sa muhadara na ito, pinapasalamatan ko si Allah sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay makapagtipon dito sa programang ito. Nawa ang ating ang kaalaman na ibibigay ko sa inyo o maririnig dito sa muhadara ay makapagbigay sa atin ng benepisyo kung paano tayo makapagpalaganap ng Islam, makapaglaganap ng Islam. Which is, ito yung pinaka-topic natin dito. About sa da'wah. So, bakit napakahalaga na i-topic natin yung da'wah? Basa-basa lang ba tayo dapat nagdada'wah? So, dito sa topic na ito, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat nating
alamin sa larangan ng pagdadawa. Maraming dito sa inyo, siguro, syempre, kayo na uma-attend, meron sa inyo ang intention nyo ay para lang mas maunawa ng Islam at makapagdagdag ng kaalaman. Pero siguro, meron din naman sa atin, ang naging intention ay para din pagkatapos maunawa ng Islam ay may palaganap ito. Gusto rin magturo at gusto rin makapagdawa. So, syempre kapag tayo pinagkalooban ng kaalaman, ay ito'y amana sa atin. Ibig sabihin, pinagkatiwala sa atin ng kaalaman na pinagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na narapat na pagkatapos natin naunawaan at pag-aralan ng isang kaalaman, ay dapat ito ipalaganap natin. At sa pagdadawa, ay may mga bagay na dapat nating alamin sa larangan ng pagdadawa. Ano ba yung pinaka-topic natin dito sa muhadara na to? Maunawaan natin kung ano yung mga dapat natin malaman, which is meron tayong tinatawag na arkano dawa inubah. Ibig sabihin yung mga haligi ng dawa. So maraming mga bagay na dapat pag-aralan sa larangan ng pagdadawa. Halimbawa yung madasal, yung pinaka-introduction dapat kapag nagdi-discuss sa dawa, ay dapat alamin nyo muna kung ano yung mga kainaman o kahigitan ng dawa. Pero ito yung pinili ko, dito na tayo agad sa haligi ng dawa. Kasi di ko lang po alam kung na-discuss na sa inyo yung kahalagaan o kahigitan ng dawa. Kung alam niyo na yung kahigitan, ay alamin niyo rin kung ano yung mga dapat yung malaman kapag kayo ay nagdadawa na. Meron tayong tinatawag na arkano dawa. Diba, pag sa Islam, meron tayong tinatawag na arkanul Islam. Meron din tayong tinatawag na arkano dawa. So, ano ba ibig sabihin ng arkano dawa? From the word, yung arkan, ibig sabihin, ito yung plural. Ang salitang, ang singular nito spoken. Ibig sabihin, kumbaga, ito yung literal na ibig sabihin nito, yung haligi o yung poste. Yan natin yung pinaka-foundation. Ano ibig sabihin nito? Kapag yung merong arkano dawa, kumbaga nakikita nyo sa presentation, 4 yan. So ibig sabihin yan, kapag yung isang bagay ay nawala, mawawala rin ang buong bagay na sinusuportahan nito. Ibig sabihin, itong 4 na ito na nakikita nyo, ito ay napakahalaga na dapat yung pag isasaalang-alang kapag kayo'y nagdadawa. So ito yung, halimbawa kung nawala yung maudo, paano mo ito maisasagawa kung wala kang topic? So kumbaga pag nawala yung isa sa kanila, ay mawawala ng hindi mo magagawang maiparating ang Islam. Hindi o mensahe. Halimbawa, kung wala kang madao, kanino ipaparating? Kung walang dai, sino magpaparating? Kung walang topic, ano ipaparating mo? Yung uslub, yung pamamaraan. Ibig sabihin, kung walang uslub, ano yung paraan na kung walang uslub, anong paraan na gagawin mo, di ba? So, ito, ibig sabihin, kumbaga parang sa isang bahay, may poste, kapag nawala ng isang poste, matutumba yung isang bahay. So itong 4 na ito, hindi lang dapat mayroon nito. Kailangan mong pag-aralan, isasaalang-alang kung ano yung tama. Kung ano yung, kumbaga, kapag ikaw ay nagdadawa, halimbawa itong maudo, hindi lang yung kung ano yung gusto mo, yun lang yung topic na ibibigay mo. Na hindi mo pinag-aaral, na kumbaga dapat isasalang-alang mo itong 3 ito. 'Di ba? Ito, nag-iisip ka ng modo, dapat iniisip mo rin itong 3 na ito. Kung nag-iisip ka ng topic na idadawa mo, kailangan mo rin isipin kung itong 3 ito. Kailangan mo i-consider itong 3 ito. Kung pipili ka ng topic, isipin mo kung yung dai. Ibig sabihin dai yung nagdadawa, ikaw. Halimbawa, ikaw yung nagdadawa.
Kung ikaw ay nagpipili ka ng topic, ibig sabihin, isipin mo yung sarili mo. Ano ibig sabihin yan? Konting brief lang kasi mamaya i-explain natin yan ng mas detalyado mamaya. Isipin mo kung may sapat ka na kaalaman sa maudo o sa topic na pinili mo. Yung madoo, ibig sabihin madoo, yung dinadawaan mo. Sino dinadawaan mo? Yung topic na pinipili mo dapat tumutugma sa listener, sa dinadawaan mo. Hindi kung ano lang gusto mong paksa. Hindi yung kung ano lang gusto mong topic. Yun na yung gusto mong idawa. Kailangan mong isipin kung sino yung listener mo. Sino yung dinadawaan mo. Yung level ng knowledge nila, kung baka mamaya, halimbawa sa Arabic, di pa sila marunong magsulat magbasa, pero tinuturuan mo na ng nahu. Halimbawa, hindi pa nga sila nagsasyahada, tinuturuan mo na sila magsala. Na hindi mo pa natuturuan ng tauhid. Kumbaga, marami kang dapat isasalang-alang pagdating sa maudu at pagdating din sa maduo. At dito sa maduo, dito sa listener, dapat mo ring isipin kung anong uri ng maduo sila. Kasi merong iba't ibang uri ng maduo. Kasi meron kang iba't ibang uri o klase ng tao na dinadawaan. Merong professional, merong estudyante, merong tambay, merong mga Kristiyano, hindi pa Muslim, merong mga Muslim, merong kakabalik Islam. Merong iba't ibang uri ng tao na dinadawaan mo at dapat mo isasalang-alang yun sa topic na ibibigay mo sa kanila. Dapat tumutugma yung maudo, yung topic sa listener. So, hindi lang dapat kapag pumipili ka ng topic, dapat iniisip mo rin kung sino yung binibigyan mo ng topic. Sino yung dinadawaan mo. Tinitignan mo rin yung kalagayan nila, yung sitwasyon nila. Tinitignan mo rin dapat yung, kumbaga, yung level ng knowledge nila. Kung kakayanin nila, kung magigets nila yung ini-explain mo. Pangalawa yung uslub. So, yung isa uslub, may explain pa natin mamaya yan. Yung pamamaraan. Ano yung tamang pamamaraan kapag ikaw ay nagsasagawa ng pagdadawa? Maraming iba't ibang pamamaraan. Kumbaga, hindi yung iisang pamamaraan lang. Kumbaga, mayroon kang iba't ibang klase na dinadawaan pero iisang pamamaraan lang yung ginagamit mo sa pagdadawa. Hindi po ganun. Okay? So, mamaya may explain po natin yan. So, iisa-isahin po natin i-explain to. Sana hindi kayo ma-overwhelm, hindi kaya kumbaga, maano yung utak ng ba masyadong maraming impormasyon na inshallah, sana ay hindi kayo ma-overwhelm sa maibigay kong kaalaman sa inyo. Kung ano lang kaya nyo, yun lang po. Pero naka-live naman siguro po ito. So, pwede nyo rin po siyang i-review. Kung gusto nyo i-review po yung itatopic ko po sa inyo. So, yan po yung kahalagahan kung bakit pa natin pag-aaralan yung haligi ng dawa. Kailangan nyo alamin, kung kayo ay nagdadawa, kailangan nyo alamin kung ano yung tamang topic o maudu. Kung ikaw isang dai, kailangan mo alamin kung anong mayroon. Mayroon kang kakayahan at kaalaman. Madoo, kailangan mo alamin kung anong klaseng tao o anong klaseng dinadawaan mo. Yung uslub, kailangan mo alamin kung ano yung paraan na gagamitin mo sa pagdadawa. Unang-una, yung topic ng dawa. Sa isang nagdadawa ay nararapat na mamili kung anong naangkop na topic para sa mga nakikinig. Depende sa kanilang sitwasyon, kalagayan, o sa level of knowledge. Pero sa pinaka-topic kasi, pag tayo ay nagdadawa, sa larangan kasi ng pagdadawa, ang kumbaga, pinakamahalaga na topic, ano ba yung pinakamahalaga na kaalaman dapat mong matutunan, dapat malaman ng isang Muslim? Yung tauhid. Diba? Yung tauhid, yan ang kumbaga, kailangan tertib, maayos at doon ka sa pinakamahalaga at yung pinaka-less na mahalaga.
Yung pinakamahalaga na kaalaman na dapat matutunan ng isang balik Islam, nagbabalik Islam, may mga bago pa lang sa Islam, at kung sino man ay dapat ang pinakapangunahing kaalaman na dapat matutunan ng isang tao ay yung tauhid ni Allah. Tauhid. Kumbaga, yun din ang dapat yung pumipili din kayo ng modo, pero dapat ang pinaka-priority nyo sa pagdadawa ay yung tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Next naman yung tagapagdawa. Pwede pa. Ayan. So dito naman sa, di ba, okay, may dagdag pa ako dito sa modo ng dawa kasi ito rin yung napapansin ko. So kailangan nyo pa rin, halimbawa, kailangan nyo din talaga magpumili ng modo nyo kasi meron napansin na meron pang mga nagdadawa, mga hindi pang mga Muslim, hindi pa nga nagsasyahada, pero inexplain na yung Arkanul Islam, yung buong Arkanul Islam, which is hindi mo na yun dapat ini-explain. I mean, pwede mo i-explain pero brief lang. Bibigyan mo lang siya ng pinaka-summary. Pero hindi mo siya i-explain na detalyado kasi ma-overwhelm yung ginadawaan mo. At kumbaga dapat yung i-explain mo ay yung tauhid at yung arkanul iman. Ano yung, kumbaga, doon kayo sa makaka-relate sila. At yan ang kahalaga na dapat mong alamin kung ano yung modo dapat mong piliin na naayon sa kanilang antas ng kaalaman ng mayroon sila. Hindi yung parang marami ka ng Arabic terms na binibigay na halos wala na silang maintindihan. Ang pinakamahalaga dito ay dapat yung pangunahing kaalaman na dapat mong ituro ay yung kaalaman ng tauhid at yung akida. Dahil yan ang pinakamahalaga na dapat matutunan natin. At kung okay na sa tauhid at akida, pwede mo na siya ipasok sa sala at saka saum. Kung paano na isagawa ang tamang pagsasala at tamang pag-aayuno. At iba pang mga kaalaman pagdating sa faith o paano mo isasabuhay pag maisasagawa yung pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tama. Kaya malinaw na ang dawa ay hindi lamang pagtuturo ng kaalaman kundi yung kumbaga pagdadawa mo tungo sa kumpletong pamumuhay ayon sa Islam. So dito naman next dito ay yung tagapagdawa. So ito yung isa sa mga arkan, yung haligi ng dawa na dapat mong alamin. Sinasabi dito ang nararapat para sa tagapag-anyaya o nagdadawa na bigyang pansin ng ilang bagay. Kabilang an yashkurullah ta'ala ala azim fadlihi alayhi. Ibig sabihin yan ay magpasalamat ka raw sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay isang da'i, ikaw yung nagdadawa, ang una mong gagawin ay dapat mo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung pinapasalamatan mo? Yung biyaya na pinagkaloob sa'yo. Ano yung biyaya na yun? Ang biyaya na ibinigay niya sa'yo na ikaw yung napili para gawin ang pagdadawa. Ikaw yung pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala upang magdawa. Kailangan mo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ikaw ang pinili. Hindi lahat ay pinipili. Okay?
hindi lahat ay pinipili para magdawa. Pero ikaw na nagdadawa, kaya pasalamatan mo si Allah kapag ikaw ay isa sa mga pinili ni Allah upang ipalaganap ang kaalaman ng Islam, ang kaalaman na napapaloob sa Quran, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw pinagkalooban ay binubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pinto ng kabutihan para sa iyo. Dahil gusto niya, ninais niya ang kabutihan sa iyo. At kung ninais ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan sa iyo, yan ay isa sa mga magiging susi na makamit natin ang kaawan ni Allah subhanahu wa ta'ala, which is ang kaawan ni Allah, yan ang magiging dahilan na pagpasok natin sa paraiso. So, bilang tayo na nagsasagawa ng dawa, ay hindi lamang tayo tagapagpayo, kundi tagapagpadala rin tayo ng mensahe ng Islam. Unang tungkulin natin ay kilalanin at pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa biyaya na binigay niya sa atin na tayo yung kumbaga pinili para sa gawain ito. Ang tunay na pasasalamat ay hindi lang sa salita, kundi unang-una ay yung pagkilala na lahat ng tagumpay ay mula sa Allah, hindi lang sa sarili. Hindi lang sa sarili, hindi sa sarili natin. Pangalawa ay yung pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa biyaya na pinagkaloob sa atin na pinili tayo ni Allah upang ipalaganap ang mensahe na napapaloob sa Quran. At kailangan sa tunay na pasasalamat, yun ay makikita mo kapag naglalaan ka ng buong lakas at pagsisikap para sa da'wa. So, hindi dapat gawin natin ang pagdadawa dahil sa pera, dahil sa papuri o gantimpalan ng tao, kundi para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, paano kapag nawala ang lahat ng yun? Titigil ka na sa pagdadawa? Kung tumigil ka sa pagdadawa dahil dun, i-check mo yung intention mo. Ang una dapat mong gawin ay kailangan mo maging ikhlas sa lahat ng ginagawa mo. Dahil kung hindi ka ikhlas, hindi ka magiging matatag sa larangan ng pagdadawa. At kung hindi ka ikhlas, syempre, ito ay hindi matatanggap ang lahat ng pagod mo. Kumbaga, ang pagsamba mo ay hindi matatanggap. Ang unang dapat tandaan ng tagapagdawa ay ang tunay na pasasalamat kay Allah ay ang iugnay mo ang lahat ng kabutihan sa Kanya. Purihin natin siya at buong lakas na ipalaganap ang Islam nang walang hinihinging kapalit mula sa mga makamundong bagay. So hindi tayo naghahangad ng anumang bagay maliban na lamang sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ipalaganap natin ang katotohanan at ang tamang kaalaman. At pangalawa, an yaqtadi bi akhlaqi anbiya. Ibig sabihin, na tularan natin yung ugali at asal ng mga propeta. Bilang tayo isang da'i, dapat tayo ay tinutularan natin yung kung ano yung pag-uugali, yung akhlak ng mga propeta. Tulad ng pagiging ikhlas, katapatan sa kumbaga ikhlas, yung pagkakaroon ng takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabar, katapatan, o sidq, amana, yung katapatan sa tiwala na pinagkaloob sa atin. At darating, kumbaga, kapag tayo nagdadawa, hindi lang dapat yung, kumbaga, nagtuturo lang tayo ng dawa, kundi dapat tayo ay nagiging modelo din sa pagdating sa asal at sa character. So, kumbaga, naging huwaran tayo bilang isang da'i. Lalo na sa pagdating sa pagiging ikhlas, sa pagkakaroon ng takwa, at pagiging sabar. So, ito yung pangalawang dapat natin tandaan ng pagdating sa pagdadawa na magiging
kailangan nagiging modelo tayo pagdating sa asal at character. So next naman ay an yatasallaha bil ilmi nafi'. Ibig sabihin yan ay kumbaga kailangan ikaw na bilang isang da'i, syempre kapag ikaw isang da'i ay kailangan mo, kapag ikaw ay nagdadawa, meron ka dapat dala na armas. Ano yung nagiging armas ng isang da'i? Yung kaalaman na mayroon ka. Pag-aralan, ikaw bilang isang da'i, hindi yung dapat nagdadawa ka lang pero hindi mo pinapriority yung pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Subhanallah. Magkaroon ka ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na makapagturo ka ng maling kaalaman. Kailangan mo nga dapat mas priority mo yung pag-aaral mo sa Islam kaysa sa pagdadawa. Pero hindi ibig sabihin hindi ka magdawa. Kailangan mo lang i-priority yung pag-aaral. Dahil yan ang kaalaman sa Islam mula sa Quran at Sunnah, yan din naman nagiging reference mo, masdar mo sa pagpapalaganap ng kaalaman. Kasi ano ipapalaganap mo kung wala kang kaalaman? Diba? So, pag-aralan mo ang kaalaman ng Islam. So, ano ba yung mga kaalaman na dapat mo matutunan? Islam lang ba? Hindi po. Meron yan. So, ito yung mga kaalaman na dapat mong matutunan bilang isang da'i. So, unang-una yung kaalaman sa Islam, al-ilmu syar'i. So, syempre, yung mga batas ng Islam, kailangan mo malaman. Kailangan mo malaman kung ano yung, alam ba, kung ipili ka ng mudo o topic. So, kailangan yung mastery or yung kaalaman sa topic na yun, meron ka. Tamang kaalaman at pag-unawa dun sa kaalaman na ipapalaganap mo. I-make sure mo tama yung pag-unawa mo at kaalaman na yun. Pangalawa, yung kaalaman sa kalagayan ng tao, al-ilmu bi ahwalin nas. Ibig sabihin yung kalagayan ng tao. Dapat inaalam mo rin ang kultura o tradisyon o yung kalagayan ng pangailangan ng kanyang dinadawaan mo para mas magiging effective. Kumbaga, di naman pwede na hindi mo tinitignan yung kalagayan ng sitwasyon ng isang tao na dinadawaan mo. Halimbawa, kung siya ay malungkot, pwede kaya kung ano yung emosyon ng meron siya, doon mo palang maisip kung ano yung paano mo ipapasok yung Islam para magiging effective yung pagdadawa mo. At pangatlo, yung al-ilm al-asri. Ibig sabihin, hindi kailangan magiging expert sa lahat. Ha? Hindi po kailangan expert ka sa lahat. Ibig sabihin, ano ba yung napapanahon? Ibig sabihin, halimbawa, itong ginagamit ko ngayon, technology, Canva, presentation. So, paano ako nagdadawa sa inyo? So, dahil ginagamit ko itong technology. Paano ka nag-aaral ng Islam? Gumagamit ka ng technology. So, kumbaga napapanahon kasi ngayon ay puro technology. So, pero hindi ko naman sinasabi na magdawa lang tayo ay lahat na ng technology. Meron ding iba't ibang paraan. Pero sinasabi ko kanina na hindi lang dapat isang paraan ng pagdadawang ginagamit natin. Okay? So, napapanahon, halimbawa, ang pinakahalimbawa dito yung technology. Kasi halos lahat naman tayo, hawak natin cellphone. Oras-oras, hawak natin cellphone. Walang araw na hindi natin hawak yung cellphone, di ba? So, yung karamihan sa atin nag-scroll sa Facebook. So, kada scroll ng Facebook, opportunity natin yun na makapag-scroll sila at makita nila yung mensahe na i-share natin sa Facebook. So, dawa na yun. Kung mag-share ka ng kaalaman sa Facebook, dawa na yun. Ayan, dito naman. Next naman dito ay yung madaw. Siyempre, dapat iisipin din natin yung dinadawaan natin. Sino ba yung dinadawaan natin? Kasi meron tayong iba't ibang
klase ng tao na dinadawaan. Merong tambay, merong mga estudyante, professional, merong mga kabataan. Paano ka magdawas para sa mga kabataan? Paano ka naman magdawas para sa mga matatanda? Paano ka naman magdawa para sa mga professional, sa mga publiko? Paano ka naman magdawa para sa mga estudyante, sa mga Kristiyano, sa iba't ibang mga sekta, 'di ba? Meron yung iba't ibang paraan at kailangan mo malaman kung paano sila dinadawa. Hindi yung parang agad-agad ka nasusugod na walang plano. Kumbaga parang kung pupunta ka sa digmaan, wala kang dalang armas, wala kang kaalaman, kundi kaya kung hindi mo alam kung paano mo susugurin yung kalaban. Hindi mo matatalo yung kalaban mo. Baka sa uli kayo matatalo. So, parang dito sa pagdadawa, kailangan mo muna magplano. Gumawa ka ng pagpaplano paano ka magdawa. So dito, sa listener o di sa mad'u, ibig sabihin yung listener yung dinadawaan. So isinasagawa ang haligi na ito sa pamamagitan ng sumusunod. Pagbibigay pansin sa pagkilala sa mga kalagayan at interes nila. Pwede mong pasukin yun. Kung ano yung mga interes nila at doon pa lang kumbaga i-connect mo ang Islam at i-connect mo ang Islam na ayon sa kanilang interes o kalagayan. At dahil doon, magiging mas effective yung pagsasagawa mo ng pagdadawa. At pangalawa naman yung pag-aaral sa kanyang personal na kalagayan o yung antas ng kaalaman. Ayun. Ito yung pinakamahalaga yung antas ng kaalaman. Kumbaga, kailangan mo din tignan kung ano yung antas ng kaalaman niya. Hindi yung sobrang, halimbawa, di pa, kumbaga, beginner pa lang siya, pero yung pero yung dinadawaan mo, yung kaalaman na binibigay mo sa kanya, sobrang lalim naman, tapos ang dami pang Arabic terms. So, yung effective ng pagiging da'i, hindi siya nasusukat. Pati sa pagtuturo, kung kayo ay nagtuturo, hindi yan nasusukat sa galing mo. I mean, yung galing mo magsalita, hindi yan nasusukat sa lawak ng kaalaman mo. Nasusukat yan sa tamang pamamaraan, tamang sa gawain mo, sa quality. So, yung quantity, hindi sapat yung quantity, kundi dapat may quality. So, dapat tinitignan mo rin yung kwalidad ng pagtuturo mo. Kung ang estudyante mo ba ay natututo, kung ang estudyante mo ba, kung yung mga dinadawaan mo ba ay nadadalian sila makinig sa'yo, nadadalian sila matuto sa'yo, kailangan mo rin yun tignan. Yung antas ng kaalaman nila at yung antas ng pananampalataya. So, kailangan mo rin tignan yung antas ng kanilang pananampalataya. Dahil maaaring kung siya ay may mahina na iman, kahit angkop na palakasin muna yung kanyang puso bago yung mga detalyadong batas na fiqh. Kumbaga, ang prinsipyo kasi dito, huwag magmadali. At huwag ipilit ang isang antas na hindi pa kayang tanggapin ng isang madoob. Kumbaga, yung topic na binibigay mo sa kanya, yung dinadawa mo sa kanya, yung paraan ng pagdadawa mo sa kanya, ay dapat tinitignan mo rin kung kaya ba tanggapin ng utak ng isang listener. Dapat yun tinitignan mo rin. At kailangan mo rin isasalang-alang ang kanyang pangangailangan. Halimbawa, ano ba yung halimbawa nito? Halimbawa, kung siya ay nagugutom, siguro mas mainam na pakainin muna bago pangaralan. Siguro pwede mong gawin yun kasi pwede rin tulad ng ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lagi siyang nagbibigay muna ng kabutihan.
Kung siya ay naghanap ng gabay sa isang issue, mas effective siguro kung ituro mo ang Islam sa pamamagitan ng pagbibigay linaw at solusyon. Diba? Halimbawa, tayo naman, marami tayong mga pinagdadaanan. Halimbawa, may pinagdadaanan yung dinadawaan mo, yan yung opportunity, yung chance mo na ipasok ang Islam. Kung ano, sa pamamagitan ng Islam, paano masusolusyonan yung problema ng isang tao na yun. At yun ay dawa yun, mashallah. Effective yun na dawa. Dahil mas pumapasok yun kasi nakaka-relate yung isa. Nakaka-relate siya. So, yun din yung mga dapat mong isasalang-alang pagdating sa larangan ng pagdadawa. Yun yung pinaka-example nun. Halimbawa, yun na yung pinaka-halimbawa talaga. Kumbaga, may pinagdadaanan, tapos pwede mo ipasok yung Islam. Chance mo yun para makapagdawa ng makapagdawa ng Islam. Ipasok mo yung Islam. At magiging epektibo yung pagdadawa mo. Ayan. So, last one ay last one ay yung uslub. Yung uslub ay ito yung kumbaga tinitignan mo kung ano yung paraan o method ng ginagamit mo sa pagdadawa. So, ang tinutukoy dito yung paraan kasangkapan ng isang dai sa pagpaparating ng kanyang kaalaman doon sa mga dinadawaan ng malinaw at madali. At effective, syempre. At hindi lang effective, kundi dapat tama. So, unang-una, ang pagsasama ng targhib at tarhib. Ano ibig sabihin ng targhib at tarhib? Ibig sabihin yan, pinagkaiba, nakita nyo yung explanation. Unang-una, yung paghihikayat. Yung paghihikayat sa kabutihan at gantimpala. Yung tarhib, yung pagbabala sa kaparusahan at kasamaan. Okay? So, ang dawa ay hindi lamang dapat. Kumbaga, ang ibig sabihin kasi nito, yung dawa kasi, hindi naman pwede na puro lamang motivations and inspiration. Kumbaga, hindi naman puro ganun. Dapat, hindi dapat puro motivations or di kaya puro pananakot o puro pagbibigay ng babala. Hindi naman po ganun. Kailangan magkasama ang dalawa upang magiging balanse yung pagdadawa mo. Okay? Kailangan magsama ang targhib at tarhib. Kung naghihikayat ka, dapat isama mo sa pagdadawa mo yung pagbibigay ng babala. Okay? So, targhib, paghihikayat, yung pagbibigay ng inspirasyon, yung motivations, yung pag-asa sa gantimpala ni Allah, gaya ng paraiso, yung awa ng Allah, kapatawaran at walang hanggang kaligayahan doon sa paraiso. Yung tarhib, pagpapaalala ng panganib, for example, yung pagsuway, parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng impyerno, at yung parang ganun. So, sa ganitong paraan, ang puso ng tao ay nagiging balanse. Hindi labis na umaasa na maaaring maging kampante sa kasalanan dahil puro panghihikayat yung ginagawa mo, o di kaya hindi rin labis na natatakot na mawala ng pag-asa sa awan ng Allah. Dahil nagbibigay ka rin naman ng mga targhib. So, next naman yung pagsasama ng al-jahr, hayag at al-israr, lihim, na ayon sa kalagayan ng dawa. Ibig sabihin na dapat nagdadawa ka, minsan nararapat itong gawin ng hayag, malakas at malinaw sa public. At sa ibang pagkakataon ay mayroon din na mga pagkakataon na dapat gawin mo ito na palihim, maingat at pribado. Depende sa kalagayan o sitwasyon.
kailangan mo rin tignan yung situation. Kung dapat ba siya hayag i-public o dapat ba ito i-privado. Okay? So, kapag ang sitwasyon ay nangangailangan ng malinaw na paninindigan at pagpapakita ng katotohanan sa maraming tao, gaya ng ginawa ng propeta sa kanilang mga umma, ay kailangan hayag. At meron naman pagkakataon na nangangailangan ng maingat na paraan upang hindi matakot, hindi kaya mahiya o madama ng pagtutulagan ng mga iba, o di kaya depende yan. So, kailangan mo rin alamin kung kailangan ba talaga hayag yan o lihim kung nagdadawa ka. Basta ang dawa ay dapat isinasagawa ayon sa angkop munasib, dapat na angkop ng kalagayan. Minsan kailangan ng lakas ng loob at hayag ng paanyaya o pagdadawa. Minsan naman mas mabisang ang pribadong pagkikipag-usap. Depende yan sa sitwasyon. Okay? So, next naman ay yung lahat ng mga uri ng paraan ng dawa. So, lahat ng mga uri ng pamamaraan ng dawa na ginagamit ng mga daya sa pagpaparating ng kanilang mensahe, gaya ng iba't ibang media. So, gaya ng sabi ko kanina, hindi lang dapat isa o dalawa yung paraan ng pagdadawa. Depende sa napapanahon o sa uri ng tao na dinadawaan. Kasi noon ang paraan ay personal na pagkikipag-usap, like sulat o khutbah, pagtuturo. Dito sa panahon natin ngayon, meron ng mga makabagong paraan. Diba? Yung iba ginagawa natin ngayon, webinar, mga muhadara, online muhadara. Diba? Ito yung paraan ng pagdadawa. Isa ito sa mga ilan na uri ng paraan ng pagdadawa na ginagawa natin sa ngayong panahon ngayon. At hindi lang sa pagdadawa, kundi sa pagsasaliksik ng kaalaman sa isang gaya ng ginagawa ng ngayon. Basta ang mahalaga ay ang layunin na makarating sa mga tao ang mensahe ng Islam ng malinaw at effective gamit ng anumang makakabuting paraan. Makakabuting paraan na hindi yung gumagamit ka ng social media pero nahahaluan mo ito ng paglabag sa Islam. Ano example nun? Nagdadawa ka sa social media na may kasamang music. Nagdadawa ka nga may music naman. May background music. Yun ang pinaka-example. Yan ang iwasan nyo. Okay lang ng kahit anong uri ng pamamaraan ng gawin nyo as long as hindi ito taliwas. Hindi ito taliwas o di kaya sumasalungat sa Sharia. Dapat hindi ito sumasalungat sa Sharia. Yan. So, yan naman yung pinaka-kainaman ng dawa. So, ang itatopic ko lang sa inyo itong arkanul dawa. So, hanggang doon na lamang ang aking topic ko. So, magkafaratul majlis po, ano pong next na gagawin? Mashallah, Sheikh, napakaganda, subhanallah, wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Nasim Malako. Bago ang lahat, Sheikh, ay kami po tumatanggap po ba kayo ng mga ilang katanungan sa ating mga tagapakinig? As long as kaya ko. May backup ba dito? Kaunti lamang po kasi yung kaalaman ko. Kung kaya po, ay sige po. So, alhamdulillah, ngayon ay binubuksan namin ang Q&A session. Sa nais magtanong, dyan sa may Facebook Live, ay pakilagay na lang po sa may comment section. At dito naman sa may Google Meet, paalala lang din po sa mga kababaihan
na kung kayo po ay may katanungan, pakilagay na lang po sa may chat box. At sa mga kalalakihan naman po ay maaari po kayong magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Nasim Malako. So kami po ay maghihintay sa inyong mga katanungan. Mukhang wala na. Alhamdulillah. So may humabol, Sheikh. Sige. So maaari na po kayong mag-open ya BBJ. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ano nga tol Ustad sa yung mga nagdadawa online sa sa Sockmed, ano bang nga tol doon? Hatol, depende po. As long as wala, hindi po siya nakakaliwan. Bagkus in-encourage ko rin kayo na magamit yung social media sa pagdadawa dahil ginagamit ng social media sa paggawa ng kabutihan na ito ay kinalulugod ni Allah. As long as hindi siya sumasalungat sa katuruan ng Islam. Halimbawa na lamang kagaya na sinabi ko kanina, nagdadawang yung iba pero may halong music. So yun yung pinaka-best example na dapat yung maiwasan. So as long as hindi po siya sumasalungat. Wala ko. Nang Sheikh, ano kayo na Ustad? Jazakallahu khairan sa inyong sa kasagutan niya, Sheikhana. At dumako tayo sa may comment section. Nanggaling sa kababaihan, si Laika Lasay. Assalamualaikum po, may itatanong lang po sana ako. Isa po kasi akong balik Islam, 16 years old pa po ako. Marami po kasing nagsasabi sa akin na bawal daw mag-nikab kapag balik Islam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan nga po yung gaya nga po ng in-explain ko kanina, bilang isang da'i, dapat meron kang isang sapat na kaalaman sa dinadawa mo. Nagbigay ka agad ng hatol nagbigay siya agad ng hatol na kung saan kumbaga na hindi niya alam hindi wala siyang sapat na kaalaman. So bilang ikaw po na balik Islam, medyo kung beginner ka pa lang po, pinakamainam na gawin mo, magtanong ka sa pinagkakatiwalaan ng mga ulama. Meron naman sa social media ng mga pinagkakatiwalaang mga ustad sa social media na pwede mong pagtanungan, i-chat. Merong mga responsive naman, merong mga busy na hindi na responsive, pero meron mga ustad na responsive. So, kumbaga magtanong ka lang sa ibang ustad kung tama ba, i-confirm mo. Halimbawa ito sa tanong nyo, yung itong chat nyo, hindi po bawal, bagkus yan po ay mashallah. Kumbaga yan ang ina-encourage ng Islam na sinesurrender mo yung sarili mo sa Islam, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Basta ang pinaka-advice ko po ay humingi po kayo doon po kayo magtanong, o di kaya kung may halimbawa sa sitwasyon mo na may nagsabi na bawal daw mag-nikab, balik Islam, ay huwag ka agad maniwala. Itanong mo sa mas nakakaalam. Jazakallahu khairan ya Sheikhana sa iyong katanungan, pagsagot sa katanungan ng ating sister. So may habol pa po ba? At tingnan ko sa may Facebook Live.
Kasi ang pinaka-advice ko po ay Sa Facebook is wala din naman. So, siguro is hanggang dito na lang tayo, ya Sheikhana. At jazakallahu khairan. At sa mga nakibahagi din ngayong gabi, maraming salamat din po sa inyo. At bilang pagtatapos ng ating muhadara, ya Sheikhana, ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. nakamute pala ako. So, bilang isang huling mensahe, bilang isang nagdadawa ay kailangan nyo lang pinakabuod dito ay wag lang kayong basta-basta magdawa. Kailangan nyo alamin itong nakikita nyo sa presentation, kailangan nyo lang alamin kung ano yung dapat mga bagay na isasalang-alang mo sa larangan ng pagdadawa. Okay? So, hanggang doon na lamang, hindi ko na patatagalin pa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.